So ang gusto niyo po ma-repatriate na mapauwi na. Opo. May nakausap niyo na po yung agency niya. Opo. Ayaw po mo ng aksyon? Wala pong sinabing ayaw. Ang sabi lang po is, hinihintay yung sa insurance niya. Insurance Sa para EMA Global po. para pambayad doon sa ospital? Hindi po nila pinaliwanag, sir, kung para saan yung sa EMA Global. Ang paliwanag lang po ng NYD is, sa insurance daw po niya yun. Kailan pa ho kayo nakipag-ugnayan sa agency? So yung nangyari po kasi sa kanya yun since February pa po, February 4. Ang tagal na. Opo. May So isang buwan bali, na. nakakatatlong balik na po siya sa hospital. Saan pong lugar siya ngayon, ma'am? Sa Nasa Hungary? Hungary po. Nakipag-ugnayan na rin po kayo sa OWA o DMW? Hindi pa. Sa DMW ng Bataan po. Anong sabi po? Sabi po kasi, sir, nung una po tinawagan din po nila yung agency. Ang paliwanag lang din po ng NYD is ginagawa nila yung lahat para makauwi siya. At hinihintay nga daw po yung approval ng insurance na EMA Global. Pero sa kasalukuyan po, nasa ospital siya. Opo, sir. Kasi nga po nakalabas po kasi siya ulit ng Biyernes. Tapos po, natenga siya ng Sabado, Linggo, Lunes. Martes po is, sir, umalis ng accommodation. Nailabas siya ng sir. ospital and then dinas accommodation. Tapos accommodation, umalis siya. Opo, umalis po siya nung Martes. Ngayon po, nung pinahanap na po siya is nakita naman daw po, sabi nung employer niya sa Hungary. Saan siya nakita? Sabi po, somewhere daw po dun sa place ng Hungary, dun daw po siya nakita. Tapos, dinala daw po ulit ng hospital. So, bali yung information na yun, sir, information lang na galing sa kanila. Hindi po namin alam kung totoong nakita nila na totoong nasa hospital siya ngayon. Dapat meron tayong mga taga-DMW na gagawa ng check, MWO. I-check kung talagang totoo na sa ospital siya. Anong kalagayan niya? Opo. Diba? Kasi since po nung dinala na nila nung Martes, hanggang ngayon po hindi na namin Wala siya nang balita. Wala na po. So hindi natin alam kung talagang nasa ospital na confined. O baka mamaya pinakawalan din. Opo, hindi po namin alam kung ano na nangyayari. Rowena Paragas. Yes. Good afternoon, Senator. Kamusta po? Hindi po mabuti, ma'am. Pasensya na. NYD Okay Employment Placement Agency. Masamang pakiramdam ko pero nandito ako sa work at masamang pakiramdam ko dahil masamang balita itong ibinalita sa amin ng kamag-anak OFW ninyo. Ano nangyari po doon sa kay Sir John Ray Nierva? Okay po. Ganito, Senator Tulfo, I will give you an update. I'm on top of the case na rin po. So, 1 year na po din siya sa atin. So, for the 1 year stay po niya sa Hungary, sa Europe po to, wala namang nakikitang problema sa kanya and he's a good worker. Okay. Tapos po, no February 1 po, nakareceive po kami ng po sa kasamahan niya sa accommodation na it seems to be si John Ray po parang may showing of mentally ill. So, inobserve po yun ng colleagues until tomorrow. Until the following day po, na February 2 to February 6 po, na-confine siya. So, ang findings po ng initial findings po, bizarre behavior and probable hallucination. So, pero po yung in-between na po yan, meron na rin po kami update every day sa NOK po, no? So, nung dinischarge na po siya ng February 6, dinordinate po namin kaagad sa insurance, in between po na repatriation, which means dahil mentally not stable, kailangan po namin, we are suggesting to have a companion po na magta-travel siya, like nurse o po, just to be sure of his safety. Ang party list na masasandalan, AXIS Number 68 sa balota. Ngayon po, sad to say, between the 3 days that we are waiting to process his repatriation, meron na lang kaming balitaan na he attempted sa ng cellphone niya. Kaya admit uli siya ng February 13 to February 13 to February 28. So, na-discharge na po siya. Nakita namin naman, naka-receive na rin po kami ng another medical document po niya and we submitted it to EMA po. Ngayon po, we are demanding sa insurance naman po, during the process po, we are asking them to need their repatriation cycle plan po for him kasi we really want to ensure na may kasama po siya talaga. However, during that process, we are ready to, nakasubmit na po lahat, nagko-comply na kami sa mga requirements sa insurance because that is also the requirements of the airlines.
Ang nangyari po, tumakas po siya ng mga 5 a.m. po, 5 p.m. po sa Hungary, which is 12 midnight na po sa amin. Tumawag din po kami kaagad sa FRA at pinareport namin sa kanila na missing para i-report sa police para matulungan tayong mahanap siya kasi nag-worry kami sa kanya. Kaya nga po yun ang gusto namin mangyari sa insurance na requesting na huwag na siyang is-discharge, papuntahin sa accommodation. From the hospital po, gusto namin diretso na siya na i-transit po siya sa repatriation po. Kaso wala po ganun sa Hungary na kahit na he's okay po, extend yung stay, wala po. Kaya napilitan na namang bumalik sa kanyang accommodation po. Yung pong time na nawala po siya nung March 5, nakita din po siya ng mga after 3 hours, nakita din po siya sa daan. So, dinala po siya sa hospital, po uli at yun po, ino-observe uli ngayon siya dahil po, syempre, ang requirements po ng insurance para maayos ang kanyang medical repatriation, hinihingi po nila yung fit to fly, sorry, Senator. Ma'am, sigurado ba kayo na nasa hospital siya ngayon? Po, Na-check nyo na po. When was the last time you checked he's in the hospital? Po, at very cooperative po yung employer. Okay, so nasa hospital siya ngayon. Opo, Now, kanina pa binabanggit yung insurance. Bakit kinakailangan pa kontakin ng insurance every now and then? Hindi po. Kasi po, Senator, meron po talaga tayong this is their expertise when it comes to sa medical repatriation po. Kasi may mga kailangan po yung gagawin, yung pong mga stretcher, mga medical team, na to be ensured na hindi po makaka-harm at hindi din po maging harmful si John Luis po. Kaya sinusigurado po namin ang kanyang safety to travel. Okay. Secretary Cactac. Yes po, Sen, Chair, magandang hapon po muli. Kanina po sa hearing natin, pag-usapan na natin yung mga mental health issues ng ating mga kababayan, OFW, seafarer man. Now ito, may isang kababayan tayo na diagnose siya na mayroong mental health issue nasa ospital. He needs to be repatriated. Pwede ba natin magawa ito ASAP, Yes. Secretary? Yes, Sen, tama-tama po. Nung late last year, we just opened our migrant workers office in our embassy in Budapest, Hungary. So, meron po tayong labor attaché on the ground. So, I will just get the necessary info para mapuntahan po siya kaagad ng ating labor attaché on the ground. Ay, salamat. Okay, sige po. Huwag niyo po ibababa ang telepono para may bigay po namin yung karagdagan information para ma-repatriate na po agad siya. Salamat po, Sec. Yes po, Sen. Maraming salamat po. Ma'am, don't worry po. We will help John Luis po. Ma'am, punta kayo sa kabilang booth para makausap yung Sec directly. Bigyan niyo ng information. Baka in a few days, nandito na po yan, ha? Okay, salamat po.